Ilang kongresista at DPWH officials na sangkot umano sa flood control scam pinangalanan ng mag-asawang Diskaya sa Senado. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ilang kongresistang idinadawit sa umano'y kickback sa mga proyekto ng mga Diskaya sa pamahalaan, tumanggi sa mga paratang. Una po, hindi po totoo yun. Hindi po ako nakikialam sa bidding sa aming sa DPWH. Hindi ako papayag na nakawin ang pera ng taong bayan. Mamamatay ako at maninindigan sa marangal na paglingkod. Mga personalidad na nabanggit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing, posibleng isama sa investigasyon ng Independent Commission. Ang nais naman din po ng Pangulo ay malawakang pag-iimbestiga at malaman natin talaga ang katotohanan. At ang ayaw lang naman ng Pangulo ay kung mag-name drop ng walang ebidensya, pero kung malaki po talaga at mapapatunayan ng mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma pumayag na maging testigo sa International Criminal Court sa kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The best way to protect her is probably for the ICC to meet her abroad because her life can be in danger in our country, let's face it. Uniform personnel ang kalaban. Senator Vicente Soto III, opisyal ng pinalitan si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Mr. President, I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Maraming mga hinaharap yung leadership namin. Di ba? Maraming hinaharap. Nabuti na rin siguro yung try to calm things down in the Senate. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. And I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sangkot umano sa anomalya sa flood control projects ayon kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Sabi ni Senator Marcoleta, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Bryce Hernandez, sasampahan ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada dahil sa pagdadawit sa kanya sa anomalya ng flood control projects. Senator Villanueva, tinawag na demolition job ang pagdawit sa kanya ni Bryce Hernandez. I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Pacifico Curly Diskaya, nilinaw na wala silang direktang transaksyon kina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Dating Senador Grace Po at Representative Ko, iniimbitahan ng House Infracom sa susunod na pagdinig. Wala po akong direktang transaksyon, hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaksyon sa kanila. Aligasyon sa mga mambabatas kaugnay sa issue ng flood control, kailangan ng matibay na ebidensya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bubuo sa independent body, tiniyak na walang bahid politika. We will examine all the allegations that have been made. Ang lumalabas talaga dito,
mula nung nasimulaan itong investigasyon at lahat niyan ay matagal na talaga. Kaya ang lalim na ang lalim na nung kumbaga sa amag at napakalalim na sa sistema. It's the system of this kind of corruption has been institutionalized. Mga sangkot sa anomalya sa flood control projects maituturing na sindikato ayon kay Mayor Benjamin Magalong. Marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico. Hirap na hirap pa silang banggitin. Ilang kongresista tutol maging state witness ang mag-asawang Diskaya sa manumalyang flood control projects. So para sa akin at this point, hindi. Kasi nga, ang dami pa niyang tinatago. He's not telling us all. Hindi lahat ng mga nalalaman niya ay sinasabi. So how can he be a state witness na makakatulong sa kaso ng Estado? 8 sa 30 luxury vehicles na mga Diskaya posibleng smuggled ayon sa Bureau of Customs. Mga BOC personnel na sangkot sa posibleng smuggled na luxury vehicles na mga Diskaya tiniyak na papanagutin. 8 sasakyan na walang import entry at wala pang certificate of payment. Walang dokumento sa madalit salita. Gobyerno nananatiling matatag sa kabila ng mga nasisiwalat na anomalya sa flood control projects ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Very, very stable because alam mo yan, internal dynamics lang yan. Normal sa atin yan. South Korea itinigil ang 28.7 billion pesos loan sa Pilipinas dahil umano sa banta ng korupsyon. Department of Finance sinabing walang 28 billion pesos official development assistance loan ang Pilipinas sa South Korea. Independent Commission for Infrastructure, formal nang binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Termination ng House Infracom hearing, ikinukonsidera na. Hopefully, magkakaroon po ng joint undertaking po yung Senate and the House to terminate the proceedings on flood control corruption at ipasa na po sa Independent Commission ito pong bagay na ito. Mga kawani at opisyal ng Department of Public Works and Highways na masasangkot sa katiwalian, tatanggalin agad ayon kay Secretary Vince Dizon. Hindi na ako pupunta sa preventive suspension dito. Dismissal na agad. Senate Blue Ribbon Committee, walang pagtatakpan sa investigasyon ng flood control projects. We'll always be guided by evidence. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Commission on Audit Official na may asawang contractor na nakakuha ng proyekto sa DPWH, posibleng maharap sa impeachment. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him. Dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, inamin ang paggamit ng pekeng driver's license ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza. Si Henry Alcantara naman, ang sinasabi niya na itong ID na to ay binigay lang daw sa kanya, hindi siya ang nagpagawa ng fake ID. Pero inaamin naman niya na nagamit yon para makapasok sa casino. DPWH Secretary Vince Dizon makikipagpulong sa Anti-Money Laundering Council sa susunod na linggo para sa posibleng pag-forfeit at pag-freeze ng assets ng mga sangkot sa flood control project anomaly. I will meet with the Anti-Money Laundering Council sa Lunes para ma-discuss na natin ang possible freezing and later on forfeiture of assets ng mga involved dito sa grabing pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kailangan ibalik ang pera ng tao dito. Bilyon ang pinag-uusapan natin dito ng mga proyekto. Immigration Lookout Bulletin laban kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinoproseso na ng Department of Justice. Processing. Ano yan? Matatapos yan kagad. At
Pagdinig sa budget proposal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, ipinagpaliban. BP Sara nagbigay umano ng katiyakang dadalo sa budget deliberation sa September 16. Noting the inconsistency doon sa letter, ako na mismo ang nag-advise sa kanilang umaga na wag na kayong pumunta dito dahil ganon din kung wala si Yusek Zulaika Lopez. And then I have the assurance of the Vice President na she will attend by next week. It is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman.